Hello, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Iba-iba po ang ating mga time zone. Of course, dito sa Pilipinas, pareho lang po tayo. But doon po sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng mundo, sila man po ay nasa North America, no? Nasa South America, sa Europa, sa Canada, iba-iba po ang mga time zone natin at kahit na dito sa Asia, no? Harinawa, no? Pag napanood nyo ito at pag binuksan ninyo ang inyong computer, ay kayo ay nasa mabuting kalagayan, no? At upang matalakay natin, no, ang panibagong episode ng ating video na ito na may kinalaman din, no? One way or the others, karamihan sa ating mga kababayan. Alright, but anyway, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no? Sa mabaguhan pa lang, ito po si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pag-usapan sa ating mga videos, huwag po niyang may turing na isang legal opinion pagkos consider our discussion for academic purposes only. Kung meron man po kayong compelling issues, always consult your lawyer in your community. Alright? So, I hope, and then of course, can I ask you a favor, lalo pa kung baguhan pa lang kayo, at kung hindi pa kayo napag-subscribe, pakiclick lang po yung subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganon, pag mayroon po tayong mga updates ay antimano, you'll be duly informed, no? At sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Okay? Ang layunin po kasi natin dito, at hikain po natin sa ating channel, ay mapalawak po natin, no, ang kaalaman tungkol sa legal na impormasyon, no, sa ating mga batas because we believe po na ang well-informed citizen, ay lalo na pagdating sa batas, no, kahit paano, ay magkakaroon po, it will contribute to the harmony in our community at saka sa ating sarili, at saka yung ating pakipagkapwa-tao, no? Because pag alam po natin yung rights, duties, and responsibilities po natin, more likely, we will behave accordingly, no? So, at ito ay makapagdulot po sa atin ng peace of mind, no? Sa ating sarili, sa ating kapwa, no? Sa ating community. At malilesen po natin yung tinatawag nating conflict with the law o kaya pagtaas po ng krimen. Okay? So, yan po ang ating pong adikain na sana in your part naman, paki-share and like po ninyo ito. Upang sa ganun, the more kasi yung mag-click po kayo ng share and like, no, at saka mag-subscribe, mas malamang po, mahuhuli po tayo ng algorithm ng YouTube. And will be placed in the prominent pages ng platform nila. At this will likely contribute, no, para ma-spread out po natin ang ating adikain. Okay? Lalo na mga kababayan natin na sa iba't ibang parte ng mundo at the time siguro na mapanood po ninyo, iba na pong araw, iba na pong oras, no? Kaya napaka-importante po na masama po ang ating mga video sa algorithm ng YouTube because so that anytime meron po tayong videos, meron po tayong updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss, no, na mga episode po natin. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Alright? Oh, by the way, bago tayo magpatuloy, I would like to, konting oras lang po, I would like to, i-promote po natin yung ating libro, no? Sinulat po natin ito, no? This book is entitled Legal Handbook, no? Daily Law Companion for All. Ibig sabihin po niyan, lahat po ng mamamayan natin na kahit hindi naman po sila lawyer, wala silang legal background, no? Mayroong magagamit po ang librong ito, no, for their reference, no? So kung meron kayong kopya ng librong ito, ano, sa inyong bahay, sa inyong workplace, ay malaki pong bagay, no? Kasi kung meron kayong gustong malaman, no, kung ano bang basic tungkol sa batas sa issue na yan, ay makikita po nyo dito at karamihan po, no, if not all na nandito po, no, ay ito po yung mga batas na nating na-discuss sa ating mga videos, no. Nandito po sila. So, mas malaking bagay po kung magkaroon kayo ng kopya po nito.
At mayroon naman po din silang pwede po nyong umorder, no, sa kanilang website, no. Ang publisher po nito ay Central Books, no. Pwede po kayo mapuntahan nyo sa kanilang website. Ulitin ko po, ay www.central.com.ph. Ulitin ko po, www.central.com.ph. Pag nandun po kayo sa website, i-click lang nyo po ng search at i-type po ninyo yung title ng libro or title ng author at makikita na po nyo doon. Free delivery daw po sila nationwide, no? At ang libro po natin is hardbound, no? So, matatagal po ito, hindi po ito kaagad basta-basta na lang ma-damage, no? So, malaking bagay po, no? Kung meron po kayong kopya ng librong ito. Alright? So, okay. Another is, meron po tayong isang libro din na gustong i-promote, no? We launched this bago lang po, last May 24, this year, no, on the occasion of the Greater Manila Convention, no, ng mga lawyers dito sa Metro Manila, no. So, ito po may kinalaman, of course, for lawyers only, this handbook on the Code of Professional Responsibilities and Accountability of Lawyers. Bago po itong SEPRA na ito, no, na inaprubahan ng ating Korte Suprema kailan lang. Okay? So, malaking bagay po sa ating mga panyero at panyera. You can find time having a copy of this book, which is very handy for you. Lalo pa, bago lang po ito, no? At malaking bagay po, no? For our reference at guidance po natin, no? Dito sa bago nating Code of Conduct, no? As a member of the Philippine Bar. Okay? So, let's now proceed, okay? Dito sa ating topic. Alright? So, ang bibigyan po natin ng daan dito sa ating episode na ito ay may kinalaman sa sulat sa atin ng isa po nating tagapagsunod, no? Itago natin siyang sa pangalan si Carl, okay? Sabi niya, 1946 pa po kami dito sa lupa, okay? Walang titulo. 1971 po may pumuntang nagpakilala na may-ari sila ng lupa at binayaran nila yung tax kasi sa kanila daw po yung lupa. Gumagawa sila ng sulat ng small piece of paper na kung saan ay binibigyan nila ang lola ng 2 hectares at nagbigay daw sila para sa may-ari, nagbayad sila ng tax. So, nung nalaman po naman ng mama na walang titulo, hindi na po kami nagbigay ng tax. Tax ngayon po, nagpa-survey na sila at naglagay na po ng mga muhon, no? At nakaposisyon kami since 1946 pa, okay? So, ang tanong niya ngayon, hanggang sa ngayon, no, nakaposisyon sila. Ano daw po ang kanilang gagawin kasi agricultural po ang lupa. Alright. So, tulad ng ating nasabi, no, kasi hindi pa naman ito title. So, most likely, nagpa-survey sila, no? At 1946 pa lang po kayo dyan. So, nakaposisyon. So, kung pagbabatayin po natin ang batas at saka ang rules ng regulation ng DENR, kasi kung nagpapatitulo sila, agricultural land, dalawang lang ibig sabihin yan. Either ang DAR, ang Department of Agrarian Reform, ang siyang may jurisdiction nito, o ang Department of Environment and Natural Resources. Pero base sa inyong sulat, no, most likely po, ito po ay sa DENR. Okay? So, alam na ninyo ngayon na meron palang pinag-apply pala ito ng titulo. Ang gagawin po ninyo, mag-file po kayo ng protest sa lalong madaling panahon doon sa DENR. Ano mang ibig sabihin ng protest? Ay kinukontra po ninyo ang pagpatitulo ng claimant. Because kung susundin po natin ang batas, kayo yung occupants dyan since 1946 and in possession kayo. You have the first priority po kayo, no, sa pagpatitulo ng pre-patent dyan sa nasabi ninyong lupa. Wala pong may preference po kayo because you are in actual possession
since 1946 pa. Kaya meron pa kayong legal basis, no, para i-oppose o kontrahin yung application ng nagkiklaim na sila yung nagmamay-ari at kung saan pinagbabayad ba kayo o no at ang inyong lola, no? So pwede nyong questionin po yan because apparently kung hindi naman po naintindihan ng inyong lola kung ano yung pinapirmahan sa kanya, no? So this could be put under the microscope at yun nga po, questionin po ninyo sa lalong madaling panahon. Okay? So makipag-ugnayan po kayo sa inyong lawyer, no? Upang sa ganun mabigyan po kayo ng kaakibat na legal assistance, no? Upang maisagawa ang mga kaakibat na legal remedies, no? Sa ilalim ng ating batas at mapangalagaan po ang inyong karapatan. Okay? Hanggang dito na lamang sana at I hope ay nasagot po natin ang inyong katanungan, Mr. Carl. Okay? Hanggang dito lang muna at maraming salamat. See you again in the next video po natin or in the next Q&A po natin. Maraming salamat and God bless.